I my trust? How say ye to my soul, flee as a bird to your mountain? Ito lahat. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Okay, tuloy po tayo lahat. Balikin, pag-balikin natin yung sign. Manalangin natin ng Diyos, kaya salamat po sa espesyal na araw na ito, pinapagp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 apag
Panginoon, ang aking salita. Kaunawaan ng bagay sa ating mga ilan po ang puso kasi pag-inisip ko kami, Panginoon. Sa mga maalaman, ito ang mula sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Alright, opo na po kayo lahat. Now, sabi ni David sa talata 3, kung ang pundasyon ay mag-iba, ano ang gagawin ng mga matuwid? If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Now, tingin kayo sa akin. Ano ba ang pundasyon ng ating pananampalataya? Ano ba ang pundasyon? Ano ba ang dahilan at pumaparito ka tuwing araw ng linggo? Ano ba ang pundasyon? At ikaw ay nananalangin? Ano bang dahilan at ikaw ay nagbibisita sa mga bahay-bahay at nagtuturo ng Bible study? Ano ba ang pundasyon or pinangahawakan mo at ikaw ay nagpapatuloy sa kabila ng mga suliranin na dumarating sa iyong buhay? Ano ba ang pinangahawakan mo? Ano ba ang pundasyon ng lahat mong ginagawa na para sa Diyos? So, tingin sa akin. Ito ang ating pundasyon. Iba lang eh? Amen? Lahat ng ating pinaninindigan, pinaniniwalaan, at lahat ng dahilan, lahat ng ating ginagawa, ito ang pundasyon natin. Iba lang eh? The Bible says, if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Now, kung dumating naman ang time na yung pinangahawakan mong word of God ay isumbat sa iyo, gawin kang kahiya-hiya, at sikapin kang sirain yung pinaniniwalaan mo, sabihin hindi totoo yung Bible na yan. Ano sa Bible? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Kung sabihin sa iyo na mali yung mga pinaniniwalaan mo dyan, anong gagawin mo? Saan mo punta? Kung isang araw sabihin sa iyo na, magsabi sa iyo na, yung Genesis chapter 1 hanggang chapter 3, hindi na yun. At ang isip lang yun. Anong gagawin mo? Saan ka galing? Saan ka galing? So if the foundation be destroyed, what can the righteous do? Ang isang araw, nagkaroon ka ng sapin-sapin na problema sa buhay. Umiiyak ka. Wala kang pera-pera. Wala kang isasahin. Maring isa ang asawa na walang palang trabaho. At isang araw, nakita ka ng kaklase mo, ng high school ka. At sinabihan ka, ikaw kasi, umalis ka sa religion natin eh. Hindi ka na kasi nang-umpisa, hindi ka na kasi sumisimbat mo sa Katoliko. At sabihin sa'yo na, mali ka kasi nung nangyari sa'yo. Nakikinig ka sa akin? Nakuha niyo pa ako? Anong gagawin? Nakuha niyo pa? Ang ibig sabihin ni David, if the foundation, yung Bible na yung Bartolo, yun ang pundasyon mo. Na kung may mga kasira ng paniniwala mo dyan, anong tanong na?
Magtanong na? Bakit mo? What can we do? Tayo. Hindi lang ikaw. What can we do? Hindi lang ating title. What can we do? Alright. Now, madalas natin pag-usapan ito sa mga talaga naman kung kayo mapag-observe ba, hindi ko alam kung yung iba sa inyo ay meron ng ibang nasimbahan at dadalawan na parang ganito. Pero siguro nakita mo na kakaiba sa Calvary. Lagi hawak ang Bible at binubuk na talaga. Kasi yun yung pundasyon eh. Di ba? Yun yung pundasyon. Marami kang madadalawan ngayon ng Christian church daw. Pero kahit wala kang dalang Bible, hindi ka makakadama, ikaw ay ma-out of place. Kasi hindi na ikaw walang dala. Iba lang eh, marami kang madadalahon ngayon, mahaba ang salaysay, marami mahaba ang preaching, pero hindi na bubukod ng Bible. Iba lang eh, at madalas po ang nangyayari ay para bang gustong sabihin sa iyo na ang Biblia ay hindi na uso sa panahong ito ngayon. No, kung yan ang mapakinggan mo, again, ang sabi ng ano talaga? Ano gagawin mo? Yes, anong gagawin mo? Alright? Okay. Matawag siya yung presidente ng example. Nabatiin tayo lang. Si presidente. Si Bobby. Matawag. Okay. Si Braulio Senior. Tumatagal natin, nagkakamukha na tayo. Diba? Diba? Kasi, what can we do? Amen? No. Marami po tayong mga yun. Naka-encounter na ganito. Kaya inuulit ko sa inyo. Talagang dati ang time na susubukin talaga yung pananampalataya mo. Disipuli. Hindi ba isa, ano ang ibig sabihin ng salitang Satan? Accuser, di ba? Satan is what? Accuser. Di ba tinawag siya accuser of the brethren? Kasi ginagawa niya is what? I-accuse ka sa harap ng Lord. Di ba? O yan, backslide. Yan ba yung tinubos mo? Isa pa sa ginagawa niya, akusahan ka, accuse ka, na mali na ang buhay mo. So, kailangan mo nasa malaking simbahan ka na, nagpunta ka pa ng baptist. Ako niyo ba ako? At hindi ka kunti. Ang inaakala at tuloy na paliwala sila na kung bakit sila bigyan. Gamitin yung term sa nagkakamalas-malas. Of course, sa baptist walang malas. Di ba? Pero sa lumang mong pinagalingan, may malas. Di ba? Malas daw. Malas daw. Aktrese daw kasi. Yung mag-gusto. Aktrese. Di ba? Malas daw sapagat yung aming pinto. Nakasasa tapat ng nakatapat doon sa may kalsada. So, tatapat. Hindi man ganun, di ba? Yung mga bahay na hindi mabenta. Umalis ka makatira. Kasi yung bahay nasa talagang tumbok ng kalsada. Walang bumibili. Malas daw kasi. Diba? Ganun din sabi, minamalas ka daw sapagkat tinanggal mo yung sangko mo. Minamalas ka daw sapagkat tinanggal mo yung si Birhing Maria, yung grotto mo sa may pintuan ng bahay niyo. Nakikinig ka sa akin? Now again, yung salitang ito, nagpapakita na hindi na mali yung sinabi ng Bible. Bakit mo ginawa? Bakit tumalimot? Di ba sinabi ng Bible? Ngayon, inaakusahan ng minamalas ka sa pagkat yung ginawa mo. Again, what can we do? Anong gagawin mo? Alright. Now, dito si David, ay dumating din sa punto na very strong yung temptation dumating sa kanya. Yung temptation na talagang sinusubok na parang wag na siya magtiwala
magtiwala sa Diyos. Alright? Na para bang mali ang naging pagkilala niya sa Panginoon. Okay? Na para bang yung kanyang pagtiwala, ay nagkamali siya. Tingnan, doon sa verse number 1. Okay? Tinutukso siya. Paano siya tinutukso? Sabi, in the Lord put I my trust. How say ye to my soul? Ano daw dapat gawin? Tingnan mo? Tumakas ka na. Lumayo ka na. Magpakalayo ka na na parang ibon to your mountain. Nakita mo? Kasi temptation ito. Alright? Now, nagkaganito ka rin ba? Ganito ba yung buhay mo ngayon? Sapin-sapin na ang problema mo? Abot-abot na? Na para bang natutukso ka na hindi mo na magagawa pang para bang hindi mo na magagawa pang magtiwala pa sa Diyos mo. Na para bang yung Diyos mo tingin mo para bang hindi ka na pinagmamalasakit ka ng Diyos mo. Na para bang yung pananampalataya mo para bang walang kwenta. Alright? Na pakiwalay mo yung very foundation ng buhay mo ay unti-unti nang nagigiba. Dahil sa sabing problema ang dumarating sa iyo. Again, what can we do? If the foundation can be destroyed, para bang unti-unti na maging pundasyon mo, di ba? Ano ulit ang tanong ni David? Pakilabas ka ulit? Nag-iisip, what can the righteous? Sino ulit yung righteous? Yung Christian. What can the righteous do? Right? Yes, kung sasabihin mo na hindi ka pa nakaranas nito, maghintay ka lang. Darating din sa'yo. Pero kung hindi dumating sa'yo, ano gagawin mo? Alright? How will we respond? Number 1, don't run away. Okay, this is what don't run away. Okay? Huwag kang tatakas. Huwag kang tatakbo. Amen? Don't run away. Alright? Ang po, si David ay tinutukso. Si David ay tinutukso na lumayas. Si David ay tinutukso na umalis. Si David ay tinutukso na magpakalayo-layo na parang ibon sa bundok. Yan ang iniisip ng marami. Alright? Kapag sapin-sapin yung problema ang dumarating sa kanyang buhay, okay? Nagka-problema sa trabaho, anong ginawa? Quit. Muna sa trabaho. Pinulan ng trabaho. Nagka-problema sa bahay, lagi nag-aaway sila ng kanyang pamilya, anong ginawa? Iniwan ng bahay, iniwan ng pamilya. Nakikinig sa akin? Solusyon ba ang tumakas? Solusyon ba ang magpakalayo-layo ka? Ganyan ba ang turo sa atin ng Panginoon? If the foundation be destroyed, what can the righteous do? Number 1, don't run away. Nakita mo, sabi nila, don't run away. Alright? Iba, pagkasabihin ng problema, as a Christian, yes, ang ginagawa naman hindi lamang nag-quit, hindi lamang lumayas, kundi ang iba ay binabalik ka din dati niyang buhay.
bumabalik sa alak, bumabalik sa bisyo, bumabalik sa mga dati niyang barkada, na para bang ang solusyon ay nasa kanila. Lalo mapapahamak. Alright? So don't run away. Don't run away. Huwag ka magbabackslide. Alright? Tayo bisa na. Ganda niyo. The answer to life's problem is a proper relationship with God. Pangunahin po ito eh. Pangunahin niya. Kamakailan may kausap kami ni Ate Pin. Isang nanay, sakit din ang kanyang problema. Sabi, at para na raw siya mababalik. Ay, ang problema niya, yung kanyang partner. Siyempre, tanong ko, yung mga partner mo ay save, ligtas. Sabi niya, hindi, ikaw. Sabi niya, siya daw ay tumanggap kung siya nasa Middle East at nagpapapplace pa daw. Ako ay maraming ganyan. Pero kung siya talaga ligtas, bakit asal demonyo? Bakit demonyo talaga? Ano yun? Bakit marami akong kilala? At marami akong kilala. Nung sila nag-Saudi, nag-Christian doon, nagpapapaplis doon, umuwi pa rito, may dalawang Bible. Pagdating dito, yung Bible wala, pinamimigay. Yung isa nga, Christian na ngayon, Muslim na. Totoo yun, Muslim na. Hindi nga kasi, pinuntahan ko pa sa bahay, tinuruan ko. Kasi tuwan-tuwa ako, siya ito yung Bible, tinuruan ko. Kung balik ko, nagtatago na, natutulog ka. At nung nagising naman, ayaw ko ito kasi, vision na kasi akong makaawal, kaya wala na akong time para sa ganyan eh. Iba naman nga ako ito, gusto mo Bible? Ayaw ko ng Bible eh. Ikaw may kailangan niya, hindi ako. Hindi, Muslim na. Nakatanya, kasi maraming tao kasi, para ba ang ginagawa nila, para ba ang Diyos ay ginagawa nilang salbabida. Sa panahon nalulungkot, sa panahon na kailangan, nagpupunta sa Diyos. Pero pag wala ng problema, balik sa dati niyang buhay at mas masahol pa ang masama kaysa dati. Don't run away. Alright? Okay. Kung hindi ka pa saved, magkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos. Kung ikaw ay saved na talaga, ano kailangan? Proper relationship. Alright? Okay. Ano sabi ni David sa verse number 1? In the Lord, put I my trust. Alright? Put I my trust. Manawalag ang salita ni David. Wala siyang plano na pumakas. Wala siyang plano na tumakbo. Wala siyang plano na mag-quit. Wala siyang plano na balikan yung masama niyang buhay. Ang sabi niya sa kabila ng lahat ito, hindi ako tatakas, ilalagay ko ang aking tiwala sa Panginoon. Amen? Don't turn away. Alright? Don't turn away. When pressure, is very hard, don't run away. Again, ang tanong kasi, kung tatakas ka, kung tatakbo ka, alright, where are you going to run? Saan ka kasi pupunta? Sino pupuntahan mo? Madalas, kasi yung kung may pupuntahan kaibigan, barkada, minsan, may problema din siya. Minsan mas malaki pa kaysa sa problema mo. Don't run away. Alright? Don't leave your home. Amen? Don't leave your family. Higit sa lahat, don't leave your church. Huwag kang aalis sa church mo. Secondly, trust in the Lord. Don't run away. Ano yung pangalawa? Trust in the Lord. Magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Nakita mo? Marahil, hindi lalaki ang problema mo kaysa sa problema ni David.
Nakatay po, anong problema ni David sa talatang 2? Maraming naghahanap sa kanya at maraming naghahangad na siya'y mapatay. Nakita mo? Maraming naghahanap na siya'y mapatayan. Meron ba naghahanap ng buhay mo? Meron ba gustong patayin ka? Yung problema mo ba ngayon ay magiging dahilan ng kamatayan mo? No, sabi din sa verse number 4, Lord, the wicked bend their bow. They make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the right upright in heart. Gusto siyang patayin. Alright? Don't run away. And secondly, trust in the Lord. Anong sabi nga ni David? Ulit natin, in the Lord, whom I might trust. Ito mo? Hindi sa kanyang mga sundalo, hindi ba? Hindi sa kanyang galing humawak ng armas. Nakita mo? Amen? Hindi sa kanyang posisyon bilang king. Hindi po nakalalat ang kanyang tiwala at ilalalat ng kanyang tiwala. Saan siya naglagas ng tiwala? Pakalakas na? Pakalakas na in the Lord. Kaya nga, put your trust in the Lord. Now, again, listen. Trust is the Old Testament word for the New Testament word faith. Trust is the Old Testament word for the New Testament word faith. Alright? It means to believe. To believe. Alright? Kaya nga magkakaparehan, to believe. No? Alright. And to believe means taking refuge or to lean on. Nakuha niyo po yun? The word taking refuge sa Tagalog na Bible, makikita mo yan, yung salitang mga long. Doon ka kumalong. Parang yung pag malakas ang bagyo, nag-iba yung mga dampa. Ang ginawa ng mga tao doon sa mundo kay nag-akyat sa mataas na dako at doon sa malaking bato siya pumanlong. Ganun din sa atin. Maraming nag-aalin po yung malakas na bagyo ng buhay. Ang tanging mo lamang makakanlungan ay walang iba kundi ang Panginoon mo. Amen? Amen? Mga lulong, pangalawang tulingon, doon ka hihilig, doon ka sa kanya humilig. Alright? Kaya nga, if the foundation be destroyed, anong gagawin mo? What can we do? Kung sabihin yung problema dumating sa buhay mo, anong gagawin mo? Ano yung number 1? Ano yung number 1? Don't run away. Ano yung number 2? Trust in the Lord. Trust means what? Taking refuge. O yung lang ha, sa Panginoon ka pa rin kakanlong. Wala ka namang ibang pupuntahan eh. Amen? Wala ka ibang pupuntahan. Wala ka sa akin. Okay? Sa Kanya ka kumanlong. Pangalawa, sa Kanya, lean on God. Sabi naman, lean on God. Sa Kanya ka humiling. Doon ka lagi tatakbo sa iyong Panginoon. Alright? Yes, we need to learn to trust God. Alright? Bakit? Bakit dapat tayo sa Kanya manganlong? Bakit tayo dapat sa Kanya maglino, humiling? Anong dahilan? Okay, because He is on the throne. He is on the throne. Alright? Ang ibig sabihin ay, God is in control. Ano man ang maganap, God is in control. Amen? Amen? Verse number 4, tayo lahat. The Lord, ang Panginoon, ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. The Lord's throne is what? Nasaan? In heaven. His eyes, behold, His eyelids try the children of men. Nakita mo? The Lord's throne is in heaven. Ano ang pinapahayag na ang trono ng Diyos ay nasa light? Ano ang pinapahayag? Yun po yun. God is
nasa kanyang kamay. Di ba? Siya may hawak ng buhay mo. Kung gusto ka niyang payamanin, kahit bukas, yayaman ka agad bukas. Kung ibig naman yung paghirapin ka, pwede rin mangyari bukas na bukas. Any reason? That is in control. Okay? Nung sinabi na he is in his holy temple, nung sinabi na the Lord's throne is in heaven, nagpapahiwatig din po doon na hindi lamang God is in kundi God has not given up on us. Yun pa rin po yun. Alright? Hindi kailanman ikaw igigiba o bibitawan ng Panginoon. Amen? Amen? Hindi na hulugan na sapagat sabihin ng problema mo, ang Diyos ay wala na sa'yo. Meron ka wala, ang Diyos suma sa atin. Amen? Nung panahon na sagana ka, marami kang pagkain, marami kang pera, laging bago ang damit mo, laging meron ka ng lahat ng nasa iyo. Nagpapasalamat ka lagi sa Panginoon. Di ba? Sabi mo, damang-damang mo ang biyaya at pagpapalaan niya sa iyo. Sabagat meron kang lahat ng ginugusto mo. Ngayon wala ka. Ang ibig sabihin, wala na siya sa iyo. Hindi mo sukatin ng Diyos na sinasa'yo lang kapag meron ka, pag wala ka na, wala na siya sa iyo. Alright? Trust in the Lord. Don't forget, He is on the throne. At walang sino mang mananaig sa Panginoon. He is in control. He has not been defeated. Amen? He has not been defeated. Let me remind you, kapatid, inakala ng mga tao na natalo nila si Jesus na ating Panginoon nung maipapulog nila siya sa krus. Hindi ba? Inakala nila, nanalo sila, panalo tayo, naipapulog natin siya. Tama, di ba? Nabubunis na sa mga naipapulog siya. Hindi ba itong nakapako pa rin, nilalait pa nila? Kung talagang ikaw ang Kristo, manaog ka dyan, maniniwala ka sa'yo. Tuwang-tuwa sila. Nagbubuni ang mga demonyo, hindi ba? Naipako nila ang Panginoon. Akala nila, nagkaroon na si Kristo Jesus ang Panginoon natin. But again, they are ignorant. They are ignorant on God's word. Alright? Hindi nila alam. Dahil pagdurusan ni Jesus Kristo sa kusang Kalbaryo, yung kanyang kamatayan ay vital for our redemption. Amen? Hindi nila alam. Okay? Na yung kanyang kamatayan sa krus ay talagang kailangan, fundamental, para sa ating kaligtasan. Amen? Sapagat sa Hebrews chapter 9, verse 22, the Bible says, without the shedding of blood, there is no remission. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran. Kailangan talaga siya mamatay. Kailangan talaga mabuhos ang kanyang dugo para tayo rin mapatawa. Amen, Bisa? Amen? Huwag natin kakalimutan. Sige po ha? The darkness this. Ganda yung buti ha? Alright. During the Old Testament times, lahat ng namatay ng mga nanampalataya, from Adam, mula kay Adam, okay, hanggang kala Malakias, hanggang kala Abraham, ay hindi sila nakapasok agad sa heaven. Naipon silang lahat sa paradise. Alam mo na? Naipon silang lahat sa paradise. Amen? 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 Saan yung paradise? Sa Sheol. Di ba? Sheol. S-X-E-O-L. Sheol. Amen? Hebrew Sheol, di ba? Yung Greek ng Sheol is what? Hades. Amen? Hades, Sheol. Alright. Ang ibig sabihin ni what? Anong definition ng Sheol at Hades? Abode of the dead. Lugar ng mga namamatay. Pero yung Sheol at Hades, meron dalawang compartment, di ba? Amen? Yung isang compartment na tawag is what? Hell. Remember that? Sa hell, merong fire. Yung pangalawang compartment is what? Yun yung paradise.
Amen? Amen? Okay, di ba nakita ng mayaman si Abraham sa kabila, nagkakatanaw mo sila? O hindi ba? Ano yun? Doon, saka doon, nagkakatanaw mo. Pero mayroong malaking bagay pagitan. Amen? Naipon sila doon, inaaliw sila doon, naipon sila lahat doon. Alright? Kaya nung si Kristo ay ipinako sa krus at siya namatay, saan siya nagtungo? Di ba sabi ng book of perspective? He made the captivity captive. Pinalayan niya yung mga captive. Sino pinalayan niya? Yung mga Old Testament, na sila sa paradise. Bakit sila ipon? Sapagkat hindi pa sila nakakitsaya, sapagkat hindi pa nabuso ang dugo ni Kristo. Without the shedding of blood, there is no remission. Yung mga pinapatin ng hayop, yung Old Testament, tinatakpan lang ang sala, pero naroon pa rin. Parang sugat. Nilagyan ng band-aid. Hindi mo kita sugat kasi may band-aid. Pero naroon pa rin, di ba? Pero din, yung sinang tao, na-cover lamang ng blood ng mga animals. Pero naroon pa rin. Without the shed of blood, there is no remission. Kaya akala nila, nagapitin ng Panginoon, no. Kailangan talagang mabuhusan ng dugo. So bakit kung walang pagkabuhos ng dugo, wala kang patawaran. Amen? But of course, nanaog siya, okay? Nabuhusan ng dugo, at lahat ng captivity, lahat ng naipod doon sa paradise, sinundo niyang lahat. Hindi ko rin, at inaakyat niya doon sa kalangit-langitan. Amen? Kaya lahat ng namamatay ngayon, mula from Calvary hanggang sa panahon natin at sa mga susunod na lahat ng namamatay kasi hindi na nagtutungo ng paradise. Saan na nagtutungo? Absent from the body but present with the Lord. Amen? Amen? Akyat agad sa heaven sapagkat nabuhos din dugo ni Kristo Jesus. Di pa namin siya? Kaya hindi siya defeated, hindi siya talo. Nagtagumpay na ang ating Panginoon. Amen? Amen? Kaya kita niyo yung isa. Makita mo? Makita niyo, no? Okay. Bago yung glory, Calvary muna. Ganun din sa maraming mga nalambagay. Bisa, bago yung glory, may Calvary ka muna pagdaraanan. Amen? Huwag ka magpadali. Okay? Don't run away. Ano yung pangalawa? Pangalawa? Trust the Lord. Ha? Okay, bakit ka dapat magniwala? Because God is in control. Amen? He is on the throne. Alright? Hindi ka niya inalagla. Hindi ka niya igigiba. Okay? At wala kang nakatalo sa ating Panginoon. Pangalawa, pagkiwala mo siya because He see what is going on. Ha? He sees what is going on. Nakikita niya. Alam niya kung ano ang nangyayari sa iyo at sa akin. Huwag kang mag-akala. Narinig na sa Diyos ang mga nagaganap sa iyo. Pakita sa kanang managas, He sees what is going on. Hindi po sa verse number 4. Verse number 4. Sabi-sabi nga po tayo. The Lord is in His holy temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold, His eyelids try. Sino? The children of men. Okay, yung kanyang mga mata, yung kanyang mga matay nakatitig sa iyo. Amen? Kaya huwag tayo magkakala na hindi niya alam ang mga nangyayari sa buhay natin. Alright? Okay, babalik tayo. Umabandi nga po kayo ng konti at ating basahin Proverbs chapter 5, yung 5:21. Kawikaan 5:21. Proverbs 5:21. 5:21. Ayan, tayo na. Ready? Basa. For the ways of man are before the eyes of the Lord, and He pondered all His what? Lahat ng ginagawa mo, alam ng Diyos, nakikita niya. Amen? Walang nanilihim sa
apo. Sa kanya kalagay, magpapasaklolo. Amen? Kaya nagiging prayer ko lagi, Lord, saklolohan mo po. Saklolohan mo po itong membro ko na ito, Panginoon. Ibangon mo siya. Tulungan mo siya makalagpas sa mga sulok na ito ng buhay. Amen? Yan hindi gusto ko sabihin sa inyo. Sa kanya ka mangalulong. Amen? Don't give up. Okay? God is in control. He sees what is going on. At talagang kamisa na pinahihintulutan niya yung suffering na dumali sa atin to build up our faith at patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Amen? Amen? And verse 5 to verse 6. Okay, 5 to 6. Ready? Basta. The Lord is what? Trieth. Sino? The righteous. But, ito niya, but, amen? Sinusubok ng Panginoon yung mga matuwid. Pero yung sumunod, but. Ito niya, but, the wicked, and him that loveth violence, kinapapautan naman ng Panginoon. Now, ibig ko pong tingin po ito yung isang paborito ko na panghawakan lagi. Okay? Maraming tao sa Pilipinas, maraming tao sa buong mundo. Pero, naniniwala ko naman, according to the Bible, iba ang tuwing ng Diyos sa ating nanampalataya sa kanyang bugtong na anak. Iba ang trato sa ating kahit pa paano. Amen? Iba tayong ituring ng Panginoon. Amen? Kung hahawakan ko kung yung ibong Maria ka, walang kakwet-kakwet ng ibon. Pinansin niya, ikaw pa kaya? Ang hindi niya pansin, ikaw nakakaunti para ng palkaya. Amen na siya, amen? Okay, you see? Kaya, dito makikita niyo, okay, yung contrast between the righteous and the unrighteous. Alright, the contrast between the righteous and the unrighteous. Alright? Kaya nga, trust in the Lord. Trust in the Lord. Bakit? Sa pagkapangatlo, He will bring judgment upon the wicked. He will bring judgment upon the wicked. Kahit pa paano, talagang pinagpapala ng Diyos lahat ng tumanggap kay Kristo na kanyang anak. Pero hahatulan niya lahat ng nagtakwil sa Panginoon. Ngayon, sige, pista kayo. But isang araw mula ngayon, sigurado ang hatol ng Diyos sa inyo. Amen? Now, isa pang talata, chapter 4, verse number 3. Atras kayo, ha? Psalms chapter 4 and number 3. Psalms chapter 4 and number 3. 4:3. Tayo mo lahat, ready? Basta. But know that the Lord had set apart Him. Kita mo, ibinukot na tayo ng Panginoon. Okay? Okay, the Lord had set, ngunit alamin niyo ito. That the Lord had set apart Him, that is godly, for Himself. Iba ang turing niya sa atin. Alright? Kaya, if the foundation be destroyed, nasusubok ang pananampalataya mo, diba? May mga pinangahawakan ng pangako ng Diyos. Isa talaga pinangahawakan mo itong pangako ng ito. Sinuswat para, minsan ay para bang natutupo ka na. Pinangahawakan mo ito yung promise na Lord, pero bakit ganito? Kasi, if the foundation be destroyed, anong gagawin mo? Tandaan mo. Ang Diyos hindi division niya. Aray mo talaga. Yung pangako niya yan. Amen, Christian? Amen? Maring sa tingin mo, nasira. Maring sa tingin mo, parang hindi totoo.
Pero huwag mo kakalimutan. Alright? In everything, there is a season. Amen? Amen? God is seldom early, never late, but always on time. Amen? 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 Hindi siya laging nagmamadali. Ikaw nagmamadali, akurado. But God is seldom early. Hindi siya laging nagmamadali. Pero hindi siya madali. Pero lagi siya lagi siya on time. Hindi sa nakala mo, hindi na totoo yung sinasabi niyo. Minsan, sabi siya rin ng mga problema sa buhay. Minsan, natutokso ka na para bang gusto mong mag-iba. Alright, again, what can the righteous do? Number one again? Number one, pangalakas, don't run away. Amen? Don't run away. Don't run away. Stand. Pangalawa, trust God. Magtiwala ka pala sa Diyos. Don't try to take the matters in your own hands. Minsan ikaw gusto mo, parang minsan gusto mong gawa ng sarili, gusto mong gumawa ng sarili mong paraan. Huwag kang maging parang si Sarah. Amen? Amen? Don't forget, God is seldom early, never late, but always on time. Don't forget that. He is always on time. Alright? Trust Him. Trust Him. Alright? Trust the Lord. He loves you. Amen? Kaya sa malakas, ito ulit. Trust in the Lord. He loves you. Don't forget that. Tayo dito ngayon,